Hallelujah. Today is celebration of Mother's Day. Amen? Hindi po ba? Binati naman natin mga nanay. Okay. Posisyon ko lang po yung aking sarili. Talaga naman kung alam niyo po, hindi po masarap ang panahon natin, napakainit. Hallelujah. Yung kumakap ka pa sa dalawang kumakanta, ay, praise the Lord. Amen? Mabuti ang Diyos. Amen! Amen! Diba? So, dito, kung titingnan ninyo, ang bilang ng tao po rito, ilan ba tayo? Ito. Pito po kami rito. Hindi pitong po ito. Pito lang po, pito lang, 7 ba? 7. The number of the Lord. Yan. Okay. So, I do believe in my heart na lahat ay nakapwesto sa ating pinaupuan at handa makinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi po ba? So, napakahalaga ang ating pag-uusapan ngayong umaga sapagkat ako'y naniniwala, mga kapatid sa Panginoon, na patuloy tayong nakakaranas ng pagkalinga ng ating Panginoon. Amen? Amen! Amen? Could I make a request sandali? Pwede pakipuro ng pagkaling para makapost. Thank you. Mas masarap kasi mag-preach nang walang electric fan. Ano po, kasi nag-distract yung Bible. Okay. So sa umaga ito ay alam ko pong kung gaano kainit ang panahon ay siyang ganun din po kainit ang presensya ng Diyos na atin pong nararanasan sa buhay natin. Amen. Kaya tayo magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang pagkalinga sa atin sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa bawat isang nananalig sa Kanya. At ako po'y naniniwala na until such day ay nararanasan natin ang pagkalinga ng Diyos. Amen. Ako ay nakakailang days na ba tayo? Almost 50 days na, di ba? 2 months, 2 months na tayo. Amen. Hindi po ba? Kaya dito masasabi natin na God cares for us. Amen. Patuloy ang pagkalinga ng Diyos sa Kanyang mga anak. Ano po? Kaya ang ating pag-uusapan ngayong umaga, ang ating talakayan is the care of God. Kaya sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, kinakalinga tayo ng Diyos. Sino ba kinakalinga ng Diyos? Siyempre, yung mga anak ng Diyos. Amen. Yung mga taong lubos ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi po ba? Pansinin ninyo na kahit dumaan tayo sa ganitong napakatinding krisis, no? Sasabayan pa ng mainit na panahon at sasabayan pa na ikaw ay talagang marundog na nangangailangan sa Panginoon, ay patuloy natin nararanasan ang kalinga ng Diyos. Amen? Sa araw-araw nating pamumuhay, patuloy nating na-experience yung kamay ng Diyos sa buhay natin. Dahil kailanman, sa anumang sitwasyon, sa anumang hinaharap natin na pagsubok sa buhay, ay never kailanman tayo pinabayaan ng ating Diyos. Hindi po ba? Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya nga itong Diyos na ating nakilala, bagamat tayo ay Kanyang kinakalinga, ay hindi doon natapos ang Kanyang mga ginawa sa buhay natin. Tingnan natin na sapagkat kasama roon, kalakip doon na Kanya tayo kinalinga, ay iniligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya napaka-sarap, no? Diba sa pakiramdam na merong nagkikare sa'yo? Diba? Lalo kaya, nagsiselebrate tayo ng Mother's Day. Inaalala natin yung mga nanay natin na
nagpalaki sa atin, nag-care sa atin, kumalinga sa atin, kumaruga sa atin, hindi po ba? Kaya nga, ako'y naniniwala na maging ang Diyos, hindi lamang ang ating mga nanay, kundi mismo ang ating Diyos ang siyang kumalinga sa atin. Amen. Simula nung nag-lockdown, naranasan niyo na bang nagutom? Hindi ba? Bakit? Sapagkat inaalala ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Okay. If you have your Bible, please open your Bible. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Isaiah, chapter 58, verse 11. Ano po? Nais ko po na iparating sa bawat isa sa atin yung labis-labis na pagkalinga ng Diyos sa atin, yung labis na pagkukup ng Diyos. Imagine mo, sa kabila ng ganitong nararanasan natin, hindi tayo nakaranas kailanman, na tayo ay pabayaan ng Diyos. Kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya sa atin. Amen? Amen. Diba? Mawala na ang lahat ng tinatangkilik natin. Mawala na ang radyo, mawala na ang TV, pero ang Panginoon nandyan nananatili sa buhay natin. Amen ba? Amen. Amen? Amen. Kaya nga, di ba? For God is the source of everything. Okay? In Isaiah, chapter 58, verse 11, ay ganito ang winika. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niya muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Ang Diyos ang siyang magpala ng kanyang salita sa umaga ito. Tunay nga na ang Diyos po ay mapagkalinga. Ano po? Kung patuloy nating lilimiin, babasahin, pagninilayan, pagbubulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Sa lahat ng mga mighty men of God na tinawag ng Diyos upang sa Kanya'y maglingkod, na sa pagkakatawag ng Diyos sa kanila ay kailanman hindi nila inisip o hindi nila naranasan na sila ay pinabayaan ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay mapagkalingang Diyos. In times of trouble, lagi po siya nariyan. Kaya nga dito sa ating teksto, ang sabi niya, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh. Sa panahon ito, sino ba ang pinapatnubayan ni Yahweh? Hindi ba yung mga taong marugtog ang pananampalataya, yung mga taong marugtog ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos, yung mga taong wala nang ginawa kundi itlagak sa Kanya ang lubos na pananampalataya? Yan ang mga taong kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos sapagkat patuloy at patuloy silang papatnubayan ng ating Panginoon. Si Yahweh ang ating patnubay. Siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Pansinin ninyo, di po ba? Yung senaryo ng mga Israelita sa gitna ng disyerto, nung panahon na sila ay inilabas sa Ehipto upang sila ay dalhin sa lupang pangako, hindi po ba, kung mapapansin natin mga kapatid sa Panginoon, yung kanila pong mga pinagdaanan ay hindi po ganoon kadali. Sobrang sakripisyo, sobrang pagtitiis sa loob ng 40 taon na sila ay nagpaikot-ikot sa disyerto. Kailanman hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Amen. Kapatid, kung ating titingnan yung ating kalagayan sa kasalukuyan kumpara sa kalagayan ng mga Israelita noong unang panahon nung sila ay inilabas ng Diyos
Sa Ehipto, 40 taon sila ay sinamahan ng ating Panginoon. Eh, sa panahon natin, maraming mga tao, konti pa lang ang pagtitiis, almost 2 months pa lang. Ano? Eh, marami na pong mga bagay na tayong naririnig. Yung sa bagay, nung mga Israelita sa panahon nila, dami rin silang reklamo, pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At kahit tayo nagreklamo, kahit tayo naghahanap, nararanasan natin ang pagkalinga ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi niya, palalakasin niya muli ang inyong buto sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga kalamidad. Kahit na ikaw ay nanlulupaypay, ang Diyos pa rin ang siyang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin upang tayo ay magpatuloy na lampasan at pagtagumpayan anumang pagsubok na meron tayo. Kaya nga napakahalaga kung maranasan natin ang pagkalinga ng Diyos. Pansinin ninyo, noong kayo'y mga walang trabaho, noong ang tao'y walang trabaho, laging natutuyuan ng bigas, tama. Pero kayong nag-lockdown, natutuyuan ba? Eh, akit ang bigas. Noong walang lockdown, may trabaho ka, may sardinas, di ka makapag-ipon. Ngayon, pagkatapos ng lockdown, nagpaplano ka magtayo ng sari-sari store. Bakit? Puro nilataan naman ang iyong sisignan. Amen ba? Hindi ba? So, ibig sabihin, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pagtitiis, ang Diyos kailanman hindi ka pababayaan. Bakit? Sapagkat lagi kang iniisip ng Panginoon. Amen. Hindi ba? Kaya nga, sabi niya, kahit na nasa gitna tayo ng disyerto, kahit tayo nalulupaypay, tayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoon. At magiging tulad kayo, sabi niya, at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukala ng masagarang tubig o ng batis na hindi natutuyo. Why? Because God cares for us. Amen. In Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am with you. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Di ba? Sinagita ng Panginoon niya para ano? Para tayo ay palakasin sapagkat siya ay kumakalinga sa atin. And in Isaiah chapter 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Sasamahan tayo ng Panginoon kahit dumaan ka sa ilog. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Di ba? Kahit dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunod. Parang isang awit. Di ba? Sabi niya, dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Ano sabi doon? Kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Why? Because He cares for us. Amen. Diba? Kahit mainit ang panahon, He cares for us. Kahit mayroong krisis, He cares for us. Kahit nakatrabaho, He cares for us. Amen. Kailanman ang Diyos hindi magwawalang bahala sa bawat isa sa atin. Amen. Diba? Kaya, paano ipinadarama ng Panginoon ang kanyang pagkalinga? Gusto kong maranasan natin. At ako po'y naniniwala na lahat tayo nararanasan natin ang pagkalinga ng Panginoon. Hindi po ba? If you have a Bible in your ballpen, you know, please jot down. Ito po, ito pong ating live stream ay at the same time, ito po ay recorded. Ito po, kung gusto niyo po ng kopya, text lang po kayo kay nanay. Ito po. So, let's start. Paano pinadarama ng Panginoon ang kanyang pagkalinga? Paano nga ba pinadarama ng Panginoon ang kanyang pagkalinga? Madalas sinasabi natin, God cares for us. Pero dapat yung pag-care
ng Diyos sa atin ay dapat talagang na-experience natin. Amen? So una, okay, sa pagbibigay niya ng direksyon, God cares for us. He gives us direction. Hindi po ba? Binibigyan na tayo ng direksyon sa ating buhay na tinatahak. Pansinin ninyo. Diba? Doon wala yung lockdown na yan, wala yung COVID na yan, ano ang direksyon ng buhay ng tao? People, they are so much busy in their work, their job, their businesses. Just come and go, they just come and go. Diba? Kahit sa loob ng bahay, yung pamilya walang direksyon. Bakit? Ang ginagawa ng buong mag-anak, wala nang ginawa sa maghapon kundi cellphone. Diba? Babad na babad sa mga ML games, babad na babad sa mga online games, wala nang pag-uusap. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng misdirection sa sobrang kabisihan. Why God allowed these things to happen to us? Sapagkat ang nais ng Diyos, ang kanyang mga nilalang, ay kanyang makasalamuhan lamang. Sa pamamagitan nitong krisis nito, o hindi ba na-establish ang mga Bible studies sa mga bahay? Hindi ba na-establish ang family altar sa loob ng bawat Kristiyanong tahanan? And even non-Christian, they establish now altar sa kanilang tahanan. They study the Word of God. Hindi po ba? Halos lahat tayo, naniniwala tayo, nandito na tayo sa pintuan ng huling panahon. Papasok na tayo sa mga matitinding mga pagsubok na ating pagdaraanan. Kaya nga itong ating nararanasan ngayon, it is the preparation of God for us na piniprepare tayo for the things to come. Hindi po ba? Pero sa habang tayo inianda ng Panginoon, hindi na tayo pinapabayaan. He provides for us. He gives direction. Bakit? Pansinin ninyo, ito yung panahon na gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Why? Establishing the faith. Hindi po ba? Ito yung panahon na dapat ma-restore ang relationship ng tao sa Diyos because He cares for His creation. Kaya napakalaga po yung sa buhay ng tao. God gives direction and assurance. Nagbibigay siya ng direksyon at kasiguruhan ng ating buhay. Why people, okay, bakit ang tao nabuhay? O bakit ang tao binuhay ng Diyos? Anong purpose? Ang purpose, bakit? Maraming tao, ang sinasabi nila, ang purpose nila, mabuhay, ipanganak, lumaki, kumain, mag-aral, magtrabaho, maging successful in life, maging businessman, maging entrepreneur, and then pagkatapos yung mag-aasawa, yan ang plano ng tao mag-aasawa, magpapamilya, and then pagtanda, kailangan stable ang lahat, then deaths. Do you think that is really the plan of God sa buhay mo? People must know the plan of God. Ang plano ng Diyos, habang ikaw at ako'y nabubuhay dito sa mundo, makita natin yung direksyon kung bakit tayo binuhay ng Diyos. Sapagkat dito sa lupa, ini-establish yung ating pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon, para sa katapusan ng ating buhay, makaranas tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ito ang plano ng Diyos. Ipanganak ang tao, lumaki, kumain, mag-aral, magkaisip, di ba? At pag nagidad-idad siya ng teenager, let's say, work something like that, makilala niya ang Panginoon, maintindihan niya ang salita ng Diyos, may establish yung kanyang pananampalataya, secondary na lang yung pagiging success o maging successful in life, di ba? Primary, ang tawag doon, ang primera mong naisin, hangarin ay walang iba kundi ang makilala ang Panginoon at maligtas ang iyong kaluluwa. The purpose of God is to save humanity.
yung tao na nananampalataya ay maligtas. That's why this happened. May purpose itong nangyari. Pero sa kabila ng nangyari ito, hindi ka pababayaan ng Diyos. He will provide for your needs. Amen. Ilan sa atin ang nabuksan ang isipan nung dumating itong COVID na ito, ay na-establish yung ating relationship sa Panginoon. Di ba marami natakot, tamaan ng COVID-19? Mikrobyong hindi mo nakikita, kalaban mo, any moment, anytime, pwede kang atakehin. Hindi mo alam kung sino kayo. Amen. Ngunit dahil ikaw ay nagtiwala sa Diyos at kinilala mo siyang lubos at nananaman ka sa Kanya, He will protect you. Kakalingahin ka niya. Diba? Kaya nga sabi ko sa Psalm 91, sino bang nananaman sa Panginoon na hindi niya mababayaan? Magkanda tumban at magkanda natin 1,000, 10,000 sa kabila, pero ikaw di ka minsan kailanman mapapahamak sapagkat ikaw at ako ay kinakalinga ng ating Panginoon. Okay? Una, He gives direction. Nagbibigay siya ng direksyon at kasiguruhan. Ang guide, ang nagtuturo ng daan. Diba? Sino dito madalas mountain climbing? Diba? Madalas umakyat sa bundok. Naranasan niyo ba yan? Madalas umakyat kayo sa bundok. Diba? Pagka-akyat ka sa bundok, para makuha mo, makarating ka doon sa direction mo, kailangan mo ng ano? Compass. Yan. Naalala ko tuloy doon sa Antique. Umakyat kami ng bundok doon sa tinatawag na Flores sa Mount Majaas dahil walang kalsada, no? Gubat, kinakailangan mo ng compass para makarating ka doon sa baryo na tinatawag sa may itaas ng bundok, no? So, ang guide ang nagtuturo ng daan, nagda-direct ng mga pagkilos upang marating ang patutunguhan. At may sa katuparan ang nakatakdang mga layunin. Kailangan lamang natin tuklasin kung ano ang plano ng Diyos na ito. At ang ating pagtuklas, siya rin ang magbibigay ng direksyon upang matuntun natin ang tamang daan. Kung titingnan natin, kapatid sa Panginoon, para marating natin ang langit, ano ang daan? Diba si Kristo Jesus? Sabi niya sa John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Yesu Kristo. People once go to heaven, but they don't know the real direction. Amen. Ang Diyos na siyang mapagkalinga ay nagbibigay ng direksyon at kasiguruhan ng ating kaligtasan sapagkat siya ay mapagkalinga. Amen. Diba? Kaya in Psalm chapter 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. O sino magtuturo ng dadaan ang tinatahak natin? Di ba may ginagamit na instrumento ang Panginoon? Naalala ko nung ako yung unang nakakilala sa Panginoon. Ang ginamit na instrumento ng Panginoon yung aking kapatid, na pangalawang babae, no? Siya unang na-born again sa amin. At dahil siya ay marugdog na kumikilala sa Panginoon, noong mga panahon na yung kanyang kabataan, ako'y pinagpapaliwanagan niya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pero yung mga panahon na yun, tinatanggi ko pa ang salita ng Diyos. Meron minsan dumating sa bahay, isang young pastor, no? Gusto nila mag-establish ng Bible study sa bahay. Eh ako wala akong pagkilala nun sa Panginoon. Ginawa ko nung ako in-approach ng young pastor na yun, ay sabi niya, Brad, pwede ba tayong mag-Bible study dito? Eh ako allergic ako ng mga unang panahon sa ganyang bagay. Mga salita ng Panginoon, wala akong pagkilala, iba pa yung spirito ko nun. Ginagawa ko sa kanila, pagka dumarating, pinagsasaraduhan ko ng pintuan Nag-aaral. Without my knowing, pinagpipray pala ako ng young pastor, pinagpipray ako ng kapatid ko. Dumating yung panahon sa buhay ko na ako'y nakakilala sa Panginoon. Alam ko, yung ginagawa ko dun sa young pastor na yun, pag pumupunta sa bahay, pinagsasarado ako ng pinto, nung ako naman ay
nakakilala na sa Diyos at nag-house to house naman ako sa mga tao na nasa pupuring pagsaraduhan ng pintuan. Na without my knowing, noong mga panahon na yun pala, ang tamang direksyon ay papunta sa Panginoon. Maraming tao gusto maligtas kung sino-sino nilalapitan. Amen ba? Maraming mga, di ba? Maraming nilalapitan, maligtas na. Pero ang totoong kaligtasan na kay Yesu Cristo. Because God gives direction to us. Amen. At sa kabila ng krisis na ito, ang Diyos patuloy nagbibigay ng direksyon. Pansinin mo, nasa ka na sa iyong spiritual na buhay. Di ba lumalago ko ngayon? Natututukan ka sa discipleship through messenger, group message, group, tawag doon? Messenger group. Di ba? Kaya nakakatuwa eh. Pansinin mo, lumalago mga tao ngayon sa pananampalataya. Pag walang pagkain, Lord, tulungan mo po ako. Pag walang pera, Lord, lahat ng tao, tumatawag sa Panginoon eh. Amen. But, kailangan natin ang tamang direksyon at kasiguhan sa buhay natin. Okay? Bilang mga mananampalataya. Una, sa pagbibigay ng Diyos ng direksyon at kasiguhan sa ating buhay. Okay? Yun po yun. Gives direction. In Psalm 37:23, if the Lord delights a man's way, He makes his steps firm. Pagka Diyos daw ay nalugod sa lakad mo, na tinatahak a righteous path, di ba? Malulugod ang Panginoon, and at the same time, sasamahan ka niya sa bawat hakbang mo. Yung bawat hakbang mo, naroon ang pagsama ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, hindi ka mamimislead. Diba? Hindi ka mamimisdirection. Lalo pa kung ang buhay natin ay isinasalib natin sa salita ng Panginoon. Kapatid, kasiguruhan ang bawat hakbang. Amen. Kapatid, kasiguruhan ang bawat hakbang sapagkat ang Diyos ang kumakalinga sa atin. Amen. Kaya naalala ko tuloy, ako talagang hindi mawala sa isip at puso ko yun eh. Excuse me. Yung sinabi ng mentor ko, hello po, sinabi niya sa akin, nung ako'y tinawag na ng Panginoon, sabi niya sa akin, Rex, kasi padre di pamilya na ako eh. May anak na ako noon, si JP na, si Grace. Siniguro, kinausap ako ng aking mentor, sabi na, Rex, kung ikaw na ama, nag-aalala ka sa magiging kinabukasan ng anak mo dahil ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, eto tatanda mo. Kung ikaw na ama ay nag-aalala sa iyong kinabukasan, how much more ang ama na tumawag sa iyo. Di ba dapat siyang higit na mas mag-alala sa kalagayan ng iyong mga mahal sa buhay sapagkat ikaw ay maglilingkod sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Biglang nung marinig ko po yung katagang yun, lumakas yung aking loob. Sabi ko, oo nga naman Panginoon, ikaw na aking paglilingkuran, hindi mo ko pagkukulangin. Kaya nga, nung ako'y nagbigay ng buhay sa paglilingkod sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban, kailanman, ni minsan man, hindi namin naranasan na kami ay pinagkulang ng Panginoon sapagkat ang taong naglilingkod sa Diyos ay kinakalingan ng Panginoon at iniingatan at kanyang inililigtas at kanyang pinagpapalay. Amen. Kaya napakahalaga po maranasan ang kalingan ng Panginoon. Napakalaga sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Nakikita natin yung direksyon natin tinatahak ay may kasiguruhan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay nito. Amen. Kaya kapansinin ninyo, kahit tayo naka-lockout dito, kahit tayo nakakarating, tuloy yung paglilingkod sa Panginoon. Nung isang araw, anong araw yun? Yung nagkaroon ako ng sleep test sa Bewa. Webes. Ako po'y pagising ng umaga, after mag-pray, ay sinipag maglinis doon sa kusina, gawa ng
nakita ko, medyo hindi maganda yung nasa ilalim. Marami mga mga daga. So ako yung sinipag, binuhat ko yung mga karton-karton doon, no? Yung dalawang carpet doon, na mabigat, binuhat ko. Abay, pagbuhat ko po, biglang yung bewang ko na slip disc. Sumakit, pumitik. Hindi po ako makagalaw. Para po ako robot noon. Pag-uupo ka, aray. Pagtatayo ka, aray, masakit. Pag-iiga ka, masakit sa bewang. Yung bang tinatawag na meron kang back pain. Kaya nung nakita ko ng mga kabataan dito, sabi ka, tatay, ano nangyari sa'yo? Na-slip disc. Nagbuhat ng mabigat, ng alanganin ang pagkakatayo, pumitik. Ayun. O sabi ko kay nanay, ako, paano kaya? Webis na ngayon. Biyernes, Sabado, Linggo. Lord, sabi ko sa Lord, piluin mo po, Panginoon. Humiling ako kayo ng kagalingan. Pipuin mo yung aking kaewan. Hindi ba hindi ako tatayo sa araw ng Linggo dahil ipapahayag ko ang kabutihan mo, ang iyong pagkalinga sa kabila ng aking maranasan. Abay, Webes, Biyernes, maghapon, Sabado, praise be to God. Nung gabi ng Webes, nilehans ako ng mag-anak ko. Pinag-pray ito, itong kaliwang bahagi. Alam, hindi ako makalakad kasi yung bang paglakad mo, nakagalang ka. Tira. Di ba? Hindi ka makatayo ng diretso, masakit. Pero thanks be to God, I receive healing. Naranasan ko yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Kanina pag-isip ko umaga, wow, purihin ng Panginoon. Kaya ito nakakagalaw ko. I can jump, I can dance, because God is good. Amen? Sa kabila ng may pagsubok, hindi ka nalulungkot. Sa kabila ng pagsubok, masaya ka. Bakit? Kinakalinga ka ng Panginoon. Amen? Di ba? Kaya napakalaga yung naranasan natin ng Panginoon. Nakikita mo yung direksyon. Nakikita mo kasiguruhan ng iyong kaligtasan. Di ba? John 10:28. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Sabi ko nga kay nanay, kahit na maranasan ko pa yung pananakit na yun, araw ng Linggo, magpipreach pa rin ko. But thanks be to God of His care, of His goodness, of His healing sa pisikal na katawan nito. Never, kailanman, ang lingkod ng Diyos ay kanyang tuwagin. Amen. Ibigay mo lahat. Mabuti ang Diyos. Amen. And second is, He gives satisfaction and relief. Sa kabila nitong naranasan natin, anong naranasan niya? Satisfy ba kayo sa ginagawa ng Diyos? Ako, sabi ko, satisfy ako sa ginagawa ng Diyos. Hindi, bakit? Hindi dahil bakasyon. Hindi dahil walang, paano ba, sabi ko nga kahit walang tao dito sa church, mag-live stream tayo. Hindi po ba? Makakarating ang salita ng Diyos sa tao. Satisfaction. Ibig sabihin, hindi siya physical satisfaction, kundi spiritual satisfaction. Ako natutuwa sa ginawa ng Panginoon, lalo sa aking pamilya. Dito, na-establish yung relationship ng pamilya, ng bawat isa, at higit sa lahat, yung spiritual restoration. Nakakatuwa yung mga bata namin ngayon. Hallelujah. Doon. Yung mga anak namin, sapagkat namin, mentor namin dito sa loob ng church. Okay? May Bible study sila. At the same time, may Bible study sila ng 1 p.m. every day in the afternoon. Yung aming mga anak. And after that, pagpalo ng alas 5 ng hapon, yung worship team naman, mayroong discipleship sila through messenger, group message. Discipleship sila. Yung music team, po, kasama yung mga baguhan, ay sinusundan din namin sa kanilang spiritual na buhay. Kasi bakit? Kapag sa panahon ito,
ay hindi mo naranasan yung kilos ng Panginoon at di mo maranasan yung satisfaction na nangyayari sa buhay mo, kailangan mo siguro ang presensya ng Panginoon ay maranasan mo. Amen. People nowadays, they don't satisfy their life. Bakit? Kasi yung normal na ginagawa nila dati, hindi na nila magawa ngayon. Amen? Walang malls. Marami mga kabataan na ilig sa mall. Malling, lalo pag ganito kainit. Sarado ang mall. Paano ka? Pay-pay ka ngayon sa bahay. Pagka ganitong panahon, mainit, di ba, mall? Malamig, aircon, di pwede. Kasi nakalockdown. So yung dati nagbibigay ng satisfaction sa iyo, physically wala. So maraming tao sa panahon ito, nung during lockdown, irritated sila. Bakit? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Paano na kami? Paano kami magtatrabaho? Paano kami? Hindi nga. Yan ay binibigay ng mundo. Pero ang satisfaction na binibigay ng Diyos and relief ay sa ating spiritual na buhay. Ang nakakatuwa ngayon sa member ng mga churches, no? Hindi lamang dito, and to believe lahat ng mga Christians, they satisfy in their spiritual life. Bakit? Lalo silang lumago sa kanilang relasyon sa Diyos. Natin nyo, araw-araw meron silang tinatawag na devotional. Dito sa church, establish natin, every night merong family devotion. Okay? So nakakatuwa yung ginagawa ng Panginoon ngayon sa kanilang spiritual na buhay. God satisfies us with good things. Di ba yung ang ginagawa natin ngayon sa spiritual, it is a good things. Di po ba? Ngayon, uhaw na uhaw ka sa Panginoon. Mas alam na alam ka ngayon sa Panginoon. Gusto mo nga lang matapos na yung lockdown, gusto mo na mag-church at gusto mo mag-join sa praise and worship team. Di ba? God put a fire in our heart to satisfy our soul. Okay? He provides all our needs. Lahat ng pangangailangan. Kasi itong during lockdown, God provides every needs. Di po ba? Dito, goodness ng Lord. He provides every needs. Although hindi man tayo nakakatong ng mga ayuda. Kasi bakit? Lockdown kami sa San Pedro, kaya nasa linya ng arantahan, hindi mga makalusot. Dito na kami nag-stay sa church. So God provide every needs. Mapapansin mo, bakit na lang dito yung mga uwak? Diba? So akaranas ng mga uwak. Maraming uwak. Yung uwak, may kapitbahay kami uwak dito. Minsan yung uwak nakamotor pa. May mga uwak na nakatikotse. Hindi sila nag-aakit lang ng 1 kilo, kundi 25 kilos. Amen? Ito yung panahon na isasatisfy ka ng Lord sa lahat ng iyong pangangailangan. Wala kang trabaho, di ba? Punong-puno yung sisinda ng bigas mo. Wala kang trabaho, punong-puno yung lalagyan mo ng groceries niya sa tukador, sa aparador mo. Nag-uumapaw. Samantalang nung nagtatrabaho ka, di ka nga makabili ng isang sardinas. Amen? Binibigyan ka ng satisfaction ng Panginoon. Pati yung miral ko kayo, hindi naniningil. Amen. Diba? Okay? So, He provides all our needs. And sometimes grant even our desire. Hindi siya desire mo. At kailangan kapag tayo nasa Panginoon na nababawasan ang mga wants and desire. O di ba, pag nasa Panginoon ka, bawas na yung mga kaaliw mo sa mundo, mas gusto mo mag-stay in the presence of God. Kapag tayo nasa Panginoon, madali na tayong lumigaya. Bakit? Yung mga Kristiyano, mababaw lang ang kaligayahan yan. Makakamusta mo lang yan. Amen. Di ba? Makatapik mo lang balikat yan, masaya na yan. Kasi pagka tayo mga Kristiyano, mababaw ang kaligayahan natin. Ang kaligayahan natin nakasagip lamang sa ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Ang pagkalinga ng Diyos ay ating nararanasan sa mga. Okay. So, sabi niya, He gives satisfaction and relief.
In Psalm chapter 37, verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Amen. Kaya ako natutuwa sa nangyayari ngayon. Hindi sa walang pasok ng mga bata. Natutuwa ko bakit na-establish yung spiritual life ng mga bata. Okay? This year is the year of preparation to the things to come. Yung mga darating ng mga bagay. Ibinihanda tayo ng Panginoon. Kaya nga mas mahalagang maranasan natin ang pagkalinga ng Diyos sa panahon dito. And thanks be to God, sabi nga natin, matatapos na sa 15. 1 week na lang. After this, what's next? What's next? Amen. Hindi natin alam. But God only knows everything. Okay? So He gives satisfaction and relief. Diba? Habang kapayapaan, maginawa buhay ngayon sa presensya ng ating Panginoon despite of this crisis na meron tayo. Third is, He gives health and wellness. Dahil sa pagkalinga ng Diyos, malusog ka. Amen? Dahil sa pagkalinga ng Diyos, healthy ka. Wala kang sakit. O yung pinatatakutan natin, COVID na yun, sa kabila ng panahon na ito. Pero thanks be to God, wala tayong maramdaman. Amen. Kahit mainit ang panahon. Why? Because God protect us. Ang mabuting kalusugan ay higit kaysa yaman o kayamanan at kapangyarihan. Diba? Yung malusog kang tao, higit pa sa kayamanan at kapangyarihan. Ako natutuwa ako Yung mga anak ko, lalo yung panganay, ako po, malaki pa po sa akin. Kung itong laki ko to, itong tangkat kong to, yung anak ko pong lalaki, kung nakikita niyo itong katawan ko, doble po ng katawan ko. Pag pinagsama kami ni Kuya Paul, yan, si GP. Ang laki po ni GP ngayon. Lalo yung bunso namin. Hallelujah. Nakakain pa lang. Gutom na naman. Ayan, lumba-lumba na. Kaya mag-exercise kayo. Ako nga, napapansin ko sa sarili ko Payat ako pero ang laki ng tiyan ko. Hindi po ako malnourished. Natawa na po yan. Yan mo mararanasan, di ba? He gives health and wellness because God cares for us. Malusog ka, healthy ka, hindi ka nagkakasakit, nakakain ka ng normal, hindi ka bumibili ng oxygen, hindi ka humahabol ng hindi nga mo. Amen? Abay, higit pa po sa kayamanan yan. Lalo na kung wala ka namang tinago, mahirap na wala ka namang tinago, may sakit ka pa. Saan ka kukuha ngayon? Ngayon, ang mga hospital, hindi tinatanggap yung may mga karamdaman lang na simple. Hindi po, ito pang panahon na, sasabayan pa ng kainit na panahon. Hindi ba? Kaya hindi siya yan. Hahapuin. Naalala ko yung isang kabataan namin nun Pagka tumitirik, wala kami natatarang-tarang na lahat na electric fan, 3 electric fan, tutok sa kanil. Hindi kaya. Naninigas. Thanks be to God, sabi ko nga sa kabataan ipaglikod mo nga ang buhay mo sa Panginoon nang gumaling ka. Abay, nung naglilikod sa Panginoon, tingnan nyo ngayon, yung pong nakatayo dito, siya po yung tinutukoy ko. Dati talaga tumitirik yan, hindi pa naglilikod. May naglilikod sa Panginoon. Kahit may lockdown, kahit may pandemic, naglilikod sa Diyos. Andiyan lang po sa tabi ng bahay niyan. Amen. Yun po yun Kapag ikaw naglingkod sa Panginoon, binigay mo buhay mo sa Panginoon, ay, ako mararanasan mo pagkalinga ng Diyos. Hindi po ba? Okay? So, in Jeremiah chapter 33, verse 6, nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people, and I will let them enjoy abundant peace and security. Dahil sa pagkalinga ng Diyos, yung kasaganaan, ng kapayapaan, at kasaganaan ng seguridad sa buhay mo, kahit natutulog ka, dito tutulog kami.
bukas ang bintana. Pero protektado ka ng Panginoon. Bakit? Kasi mainit ang panahon. Nararanasan mo yung kasagalaan ng iyong mula sa Panginoon. Nararanasan mo yung kagalingan ng iyong kalusugan. Thanks be to God. Pinabalik ko sa Panginoon yung kagalingan. Yung sa back pain. Na talaga naman, sabi ko nga sa Lord, kahit na ako may kahit may back pain pa, Lord, tatayo ako sa pulpito. Thanks be to God. Hindi pinahitulit ng Lord na God is good. Amen? Sabi ko nga kay nanay, paano ko sasabihin si Lord God is good kung ganito kalagayan ko? Sasabihin mo God is good dahil pinagaling ka ng Diyos. Amen? Naranasan mo pagkalingan ng Panginoon. Di ba? Sapagkat siya'y nagbibigay ng kalusugan at mabuting pangangatawan sa iyo. Amen? Di po ba? Kaya pag sinabing stay at home, stay at home. Huwag atigas ang ulo. Amen? Di ba? Kaya yung nanay ko din sa probinsya, kung siya nalakta, may ganda yun. Sabi ko, huwag lalabas ha. Stay at home. Kung ano pa ang kailangan mo, pautos mo na lang sa bata sa palengke. May mga runner naman sila doon. Thanks be to God. Di po ba? Kung kahit malayo yung mga pamilya, iwalay ko ngayon, nanay ko na sa probinsya, ang dalawang kapatid na sa Binya. Through cellphone, kakamustahan. Ayos naman kuya, ayos naman kuya. Salamat sa Panginoon. Kaya biyaya ng Diyos, yung magaling, yung malusog ka, wala kang sakit, ito po'y kayamanan na nagpupulas sa ating Panginoon. Amen? Ang mabuting kalusugan ay dito sa kayamanan, bakit kapangyarihan? Kahit wala kang malaking kayamanan, kung may mabuti kang kalusugan, dahil mo pa ang mayaman. Amen? Opo, sa totoo lang, pag-pray natin may mga karamdaman ngayon, magkaroon sila ng kagalingan, bakit ang hirap po ngayon makapasok ng ospital. Totoong health is wealth. Kung ikaw ay sakitin, lubos ang lahat ng iyong, sabi nga, kung ikaw ay sakitin, ubos ang lahat ng iyong kayamanan. Totoo naman eh. Wala ka nang tinago, magkakasakit ka pa, abay, magkakaubos-ubos ka. Eh, mas maganda naman sana kung yung tinago mo, para sa kalusugan yung nalaang. Amen. Kaya, yung mga matataba dyan, stretching, stretching. Push up dyan, push up. Pawis-pawisan naman. Kung hindi pwedeng mag-walking sa labas ng bahay, sa loob ng bahay para hindi masita ng barangay. Amen? Kaya yung aming anak dito na lalaki, sabi na, Dad, magja-jogging ako. Sige, mag-jogging ka. Okay, gigising ng alas 10, tapos ang jogging. Amen. Health is well. Yung pawisan ka, malusog ng katawan mo yun. Amen? Amen. Diba? Kung kailang kumain ng kumain, pero balanced diet. Bakit? Nararanasan mo pagkalingan ng Diyos. Pero wag naman abuso sa katawan, ha? Dahil walang makakain, ito dyan, puro ka na eh. Uy, bawas-bawas naman. Okay? Sabi niya, health is wealth. Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy about that peace and security. Pag pinagaling ka ng Panginoon, will enjoy life. Amen. Kasi mo, wala kayong magagawin sa panahon ito kundi magpasalamat sa Diyos. Hindi po ba sa kamutihan na yun? Ano ba yung isang araw na yun? Nagkikrave yung mga bata ng Jollibee. Kako walang Jollibee, sarado, naka-lockdown. Naka-quarantine yung mga nasa Jollibee. Ako, maya-maya may nag-text. Tay, pababain mo nga po yung isang bata dyan. Isang kabataan dyan. Punta rin sa bahay. Ay, pagbalik dito, isang kartong Jollibee, ang bit-bit. Amen. Siguro nagpo-provide Kaya nga sa ating mga mananampalataya, itong panahon ito ng himala ng Diyos sa buhay natin. O kaya yung nagkasakit ng mga paglilingkod noong unang panahon, ito yung panahon ngayon na ang Diyos ang siyang mag-aalaga naman sa atin. Amen. Di po ba? Napakabuti ng Panginoon. Dito lang sa lugar na ito. Noong una, nahirapan kami sa bibili ng mineral water. Ang ginawa ng Lord, mayroong isang nagtayo ng mineral water sa ilalim ng church. O di bibili ang kami ng tubig. Ito mo gano'n ka-provider ang ating Panginoon.
Amen. So last, ika-4, if we really experience the care of God, nagbibigay siya ng happiness. He gives happiness. Ano ang kagalakan mo? Ano ang kasiyahan mo sa buhay, kapatid? Ang kasiyahan mo ba ay nasa material na bagay? Ang kasiyahan mo ba ay nasa pananapit? O ang kasiyahan mo ay nasa Panginoon lamang nakasablak? Amen. So sa panahon ito, marami mga tao pansinin ninyo. Ako, hindi ko na sa ilahan ako. Mga kapatid sa Panginoon. Para sa ating kasi Kristiyano, walang ibang nakapagbibigay ng kasiyahan sa atin, kundi ang salita ng Diyos. Ang mga promesa niya, ang mga pangako niya, yan po nakapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Hindi na po ang nakapagbibigay ng kasiyahan dapat sa atin yung TV. Hindi ba? Nagulat ako nung isang araw sa Facebook, yung mga TV ng mga tao, bakit pinagtatapon nila? Bakit binabasa? Bakit? Ano yun? Dahil nagalitaan ng isang ganun. Na mayroong nagsarap isang na kung saan doon nakalagak yung katuwaan ng mga tao, kasiyahan nila. So isang bagay, pag nilaya natin, bakit inalaw ng Lord nila mawala yung nagbibigay ng kasiyahan sa pisikal ng tao? Bakit? Sapagkat ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan, matatagpuan at masusugpuan lamang natin sa ating Panginoon Jesucristo, sa Kanyang salita. Ang salita ng Diyos na magdudulot ng higit na kagalakan sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, yung kagalakan mo, huwag isalig sa mundo, isalig mo sa Panginoon Jesucristo. Amen. Happy are the people whose God is Lord. God is the true source of happiness, strength, hope, and wisdom. Those who are in His favor will always have these things. Diba? Si Lord lang ang siyang magbibigay ng masidhing kagalakan sa atin. In James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers, whatever you face trial of many kinds. Pag may pagsubok ako, consider it joy. Lord, thank you. Ano masaya ang buhay ng Kristiyano? Hindi po malungkot ang buhay ng Kristiyano. Masaya ang buhay ng Kristiyano. Ngayon kanta mo. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay ang buhay ng Kristiyano. Masayang tunay. Bakit? Sino nagbibigay ng kagalakan? Si Kristo. Amen. Yung kantang yun, mga kantang sinauna yun, kantang pambata, pero napakagrabe po ng kapangyarihan ng kantang yun. Nagbibigay. May lakas sa aking tuhod na nagbibigay sigla. Nagbibigay sigla. Nagbibigay sigla. May lakas sa aking maligat na nagbibigay sigla. Si Kristo ang aking buhay. O hindi ba? Sa buong pagkatao, sino ang buhay mo? Si Kristo. Sa buong pagkatao, sino ang nagbibigay kasiyahan sa'yo? Si Kristo. Nevertheless, wala nang iba, kundi ang Panginoon lang. Amen? Ang isang tao masaya ay tulad ng isang halamang masagana sa dilig. Ang isang taong malungkot ay tulad ng halamang tuyot. Tingnan mo yung katabi mo, baka tuyot. Kulang sa dilig. Sabi niya, ang isang taong masaya, tulad ng isang halamang sagana sa dilig. Pansinin mo, yung katabi mo, masaya eh, tawa ng tawa, kahit may lockdown, kahit may Kristo, tawa pa rin ang tawa. Bakit? Masaya ay tawa kahit may pagsubok. Bakit? Sapagkat kay Kristo lang ang kanyang buhay. Amen. Hindi ba? Yeah. Maraming tao bumubukol ng maraming pera at mahabang oras sa paghahanap ng kaligayahan. Totoo. Maraming tao bumibili ng kaligayahan. Pero yung kaligayahan na meron tayo ay kaligayahan nagmumula sa Panginoon because He cares for us. Di ba? Marami rin ang nabibigo matagpuan ito. Maraming mga tao nabibigo matagpuan ang tunay na kaligayahan. Masusumpungan ang tunay na kaligayahan sa Panginoon lamang na makapagbibigay sa amin ng lubos na kasiyahan. Amen. Isang pa tayo. Kapatid, sa Diyos na napagkalina, mararanasan natin ang mga bagay na ito. Di ba? In James 1:3, because you know that the testing of your faith develop perseverance. So, pansinin mo,
May pananampalataya kung may pagsubok, ano nangyayari? Di ba? Nagiging masigasig ka. Lalong lumawak pag-asa mo. Lalong nabuhay ang pag-asa mo sa Panginoon. Lalong nagkaroon ka ng kapayapaan na mumula sa Diyos. Because God cares. Amen. He cares for you. He cares for you. He cares for everyone. He cares for us. Kaya ang Diyos, hindi matutunggasan ang kanyang mga ginagawang pagpapala sa buhay natin. Hindi ba? Yung lang may umakyat mamaya sa yung pintuan at may kumatok, kapatid, eto bigas para sa araw ng bukas. Praise the Lord. Sino yun? Hindi naman yung tao yun. Si Lord ang humipo sa tao yun at ginamit niya para ikaw pagpunan. Because God cares for you and for me. Amen. Ito ba? During the time of Noah, in 40 days of the flood, pinabayaan mo sila ng Panginoon. What they do is worship the Lord inside the house. Praising God, thanking God, sapagkat sa loob ng 40 taon sila ay kinalingan ng Diyos. After that, pagkatapos ng kanilang journey, they worship God. Amen. So sa buhay natin, kapatid sa Panginoon, napakahalaga na maunawaan natin na pag-asa at pagkalinga sa Diyos lamang natin masusunod. Pwede ba sabayan niyo ako dito sa sabayan niyo kami dito sa isang awitin natin na siyang magbibigay sa atin ng pupukaw ang ating damdamin sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kawan mo si Kate. Sabay kayo. Alam ito. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo manalangin sa Panginoon. I believe na naranasan mo ang Diyos sa buhay. Lagi mo sa puso, sa isip mo na Diyos kailanman hindi ka mawawagin sa kanyang isipan. Lalo pa kung kinikilala mo siya, pinupuri mo siya at sinasama. Kapatid, sa Diyos ay masusumpungan natin ang kalakasan. Not by our own, but by God's strength sa buhay natin. Because He cares for us. He gives us direction and assurance sa buhay na tinatahak natin. He satisfies our soul. Binibigyan na tayo ng comfort, nire-relieve na tayo sa kabila ng mga pagsubok. At habang tayo tumatahak dito sa mundong ibabaw, pinagpapala na tayo ng kalusugan at maayos na pangangako. Yan lang kapatid, mapapansin mo, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa atin. At higit sa lahat, hindi ka mabubuhay kung wala kang kagalahan sa Panginoon. Amen. I want to tell you this, enjoy life together with our Lord. Enjoy this situation. Limiin mo, isipin mo, di ba? Lalong na-establish yung relationship mo sa Lord. Lalong tumibay yung pag-aasa mo. At nakikita mo yung ginagawa ng Diyos. Amazing. Nag-iisip ka pala, may inihin mo ng Diyos para ipadala sa iyo ang ganitong bagay. God is so good. He is so faithful. He is wonderful God. Sabi mo, tayo sayang. Ang kabutihan ng nais mo, ibig
Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahalin, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y napagkailanman. God said in His word in Isaiah 41, verse 10, Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ang siyang magpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Si Yahweh, ang Diyos na magkakalino. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa langit. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, kami taos-pusong nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pagkalinga sa amin. You care for us, Lord. And every time we call upon the name of the Lord God, you answer us. Salamat sa pag-iingat mo sa buhay namin. Salamat, Lord, at di mo pinaintulutan na kami ay tamaan itong pandemic na ito, Panginoon God. Despite na kami naka-lockdown, despite na kami naka-quarantine, Panginoon, you provide for everything we need, Lord God. Nagpapadala ka ng tulong. At nararanasan namin ang kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa kabila ng mga nararanasan namin crisis, Lord, na-establish yung aming mga buhay pananampalataya, Panginoon. Nagkaroon ng tibay ang aming panghawak o paghawak sa iyong banal na salita at pangako, Panginoon. Na sa buhay na ito, Lord, napakasarap na ikaw lamang ang aming kasama, Panginoon. Ikaw ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakain kapatid. Ikaw at ako ay patuloy nakakayalingain ng ating Panginoon. Desire that your life is for God. Buhay mo ay para sa Panginoon lang.
Give your life to God. At ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo. Ama, maraming salamat po. Pagpalain mo po, Lord, ang aming mga kapatid na nakakarinig ng panalangin ngayong oras na ito. I pray, Father, for your protection. Continually, for your provision, Lord God, sa kabila ng mga pagsubok na ito, Lord, patuloy na establish mo yung kanilang kagalakan. Ikaw ay magiging ng kagalakan, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Ang paghawak sa iyong pangako, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Ingatan mo po ang iyong mga lingkod, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin. At kami naniniwala sa kabila nito, kami iyong mga anak ay magtatagumpay, Panginoon. Kasama ang mga tao, hindi lamang dito, kundi sa buong panig ng buong mundo, Panginoon. Ingatan mo po, Lord, ang buong mundong ito na aming ginagalawan, Panginoon. Let your people return to you, Father God, upang maranasan nila ang lubos ng pagkalinga sa kanilang buhay. Panginoon, sa iyo namin itinitiwala ang lahat ng bagay. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. And this we pray in Jesus' name. Patuloy kang maghimala sa buhay ng bawat isa. Sa iyo lamang ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, and amen, and amen. Hallelujah. You may receive now your meditation. Thank you, Jesus. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa isang Diyos natin tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Humayo kayong mapayapa at lubos na pagpalain ng Panginoon ang maranasan ng Kanyang pagkalinga sa pangalan ng Jesus. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Amen.